Hey guys. So far namin sa affiliate marketing, dito kasi sa mga ano, dito sa CCL marami ng nagkaroon talaga ng win sa affiliate. Yun na namin ilagay lahat 'no, sila Lancy, ayan sila Lance, sila Shara nag-six figs na rin. Si Aljo ito 70K per month yun dati. Ewan ko ngayon baka mas malaki na. Kamusta si Aljo diyan? Bilyon na. Ilex, ayan lahat sila nag-six figs na. Ako technically papunta pa lang dun. So yan, pero ngayong month na-hit na natin yung 1M GMV. Ayan. Si Jospe hindi siya ngayon focus sa affiliate marketing pero tingnan niyo yung account niya. So may passive pa rin siya, nakaka 150K GMV pa din. Tapos sa main account niya, 500K GMV pa din. Which is a big thing lalo na kung hindi ka naman talaga focus doon, di ba? Tapos we consider this as part-time pa. Kumbaga part-time lang namin 'to affiliate marketing kasi yung iba talagang nagfo-full on hands-on affiliate marketing talaga, yun lang yung focus nila. Kumbaga dun umiikot yung brand nila. So dito kasi sa CCL, ang pinaka-tinuturo natin, the whole personal branding itself. Kumbaga as content creators, puwede nyo i-maximize lahat ng mga monetization natin 'no. Puwedeng sa brand deals, 'di ba, puwedeng pagpo-promote ng sarili niyong businesses, sarili niyong services, ayan storytelling, lahat-lahat na. So, maliit na part pa lang ng parang ways or incentive natin or way of monetization yung affiliate marketing. Pero malaki siya. Actually, isa yung Pilipinas sa pinakang malakas mag-affiliate kung titignan niyo yung buong demographic sa buong mundo, no. Feeling ko ito rin yung reason kaya hindi tayo binibigyan ng ano, ng content creator ano, fund. Naalala niyo ba yun, yung kikita tayo through views. Ewan ko, siguro fino-force nila na mag-affiliate marketing lahat ng ano, Pilipino. Pero ayun, those are just some of our wins and yun nga, compounding naman 'to. So the more you do it, the more na ulit-ulitin niyo siya, lalaki at lalaki pa yan kung magfo-focus din kayo dito. Yun. Tsaka ano, mabilis yung barrier to entry sa affiliate marketing kasi you only need ilan? 600 followers, 'di ba? Ayun, kaya almost lahat din ng mga nagsi-CCL dito, yung mga students namin, sideline din nila yung affiliate marketing. Ayun, kasi mabilis lang talaga, isang video lang pwede ka na magkaroon ng 600 followers eh. So next tayo, why is affiliate marketing big ngayon? So galing ako sa ano guys, sa isang affiliate marketing event and nagkaroon ng talk doon with some of the big affiliates na mga nagsi-six figures per month na. Yung ibang mga sikat na content creator na dating umaasa sa brand deals talaga. As in, yun yung parang bread and butter nila. Kumbaga yung views dun sa Facebook nila, yung mga ganyan-ganyan. Pero yun, isa sa mga natutunan ko, one of them, si Ned Adriano. Kasi nagsi-seven figs per month na siya. Ngayon lang daw yung pinaka-time na parang tahimik siya sa social media. Parang basta nangako lang siya sa sarili niya na I'll post 5 videos every day. Isang non-yellow basket, tapos yung 4, puro yellow basket na. Tapos hinayaan niya lang buong taon na ganun yung ginawa niya. Tapos ngayon niya lang na-experience yung ganung kalaking income. Kasi ano siya eh, scalable siya eh, wala siyang ceiling, kumbaga. Hindi kagaya ng normal na trabaho, 'di ba? If you're exchanging uh, time for money, may limit lang siya. 'Di ba, 8 hours a day, ito lang yung kikitain mo, ma-promote ka man, konti lang yung madadagdag sa inyo, no? Sa affiliate marketing, habang tinutuloy-tuloy mo siya, nagko-compound na nagko-compound kasi kumikita pa rin yung mga dati mong videos eh. So kaya siya nagko-compound, no? Ayun. Tapos, ayun nga, ngayon daw siya pinaka hindi maingay sa social media pero ngayon pa yung pinakamalaking kinikita niya. Wala daw binatbat yung mga dating binuksan niyang businesses, ganyan. So mas malaki daw yung kinikita niya ngayon talaga sa pag-a-affiliate. And marami na tayong kilalang sobrang naging big affiliates, no. Even ako, parang napapasabi rin ako sa sarili ko na bakit di ko pa siya sinimulan before, no. Lately.
Kasi parang baliktad na kami ni Jospe ngayon, eh, kasi before nung sinimulan namin 'tong CCL, si Jospe naka-focus talaga sa affiliate marketing. Yun yung Mm. pinaka parang main source of income niya. So, sa'kin mas naka-focus ako nun sa mentoring, coaching, digital products, konting brand deals, ganyan. So, ayun, as content creators naman, iba-iba naman tayo ng way of monetization, eh. Tapos, isa pang confirmation 'to guys, kasi marami na akong nakausap din. Even yung pag-usap namin ni Jospe nung nakaraan, businesses are now transitioning to affiliate marketers. Kasi come to think of it, um, halimbawa ako may-ari ng business, kunwari ako si Aqua Flask. Magbabayad ako ng isang creator. Magkano ang brand deal? Sige nga, type nyo nga dito, magkano brand deal? Sa mga nakakaalam. Isang video, magkano nagwo-worth? Guess lang, guess. Ayan, 30K per vid, 25K per vid, yung iba 20. Meron pa, 50K per vid eh. Pero sabihin na lang natin, kunwari 30K per vid nga, 'di ba? Yung 30K ko na yun, ibabayad ko yun sa isang content creator. Tapos hindi ko pa sure kung gaano kadami yung views na mabibigay niya dun sa video na yun. Baka mamaya 10K views lang, 2K views lang, di ba? Hindi guarantee na makakuha ko ng maraming reach pag binayaran ko tong content creator na 'to ng 30K. Pero nalalagay ko yung product ko sa harapan ng followers niya, parang billboard, 'di ba? Para tayong billboard, eh. Gano'n siya nagwo-work. Pero eto yung parang nakikita ng mga business owners ngayon. What if yung 30K budget na yun, 'di ba, gastusin ko sa sarili kong product, tapos magpadala ako ng nung mga products ko na yun sa iba't ibang kunwari Aquaflash, Quench, 'di ba, 30K instead na ibayad ko siya sa isang content creator, bibili ako ng 30,000 worth na Aquaflash Quench, papadala ko siya sa iba't ibang affiliates, 'di ba? Tapos yung mga affiliates na yun, gagalingan nila gumawa ng video kasi may commission sila dun, eh, 'di ba? So, win-win situation. Tapos dun sa imagine niyo ilang Aquaflash yun, sabihin natin 30 na Aquaflash, 30 na creators na agad yung gagawa ng video for me, 'di ba? Puwede ko pang sabihin na yung pinadala ko ang requirement niyo is 2 videos yung i-a-upload, 'di ba? Parang nakamura ako sobra ng 30 times, okey? Tapos motivated pa sila to make a sale for themselves kasi nga may commission. So, ayun yung napansin ko, kasi karamihan ng brands na mga meron kami ngayon, even yung mga dating nagba-brand deal sa'min, nagte-test out na sila ng mga affiliate marketers. So, kagaya nga niyan si Aquaflash, ang ginawa niya wala siyang binayaran ng brand deal ngayon nung in-advertise nila yung Quench. So, naghanap sila ng mga affiliate marketers na willing mag-promote, papadala lang sila, ta's yun na yun. Even yung Pinoy Big Brother pinadalhan nila lahat sila naka-Aquaflash dun, yun na yung naging pinaka-marketing nila. Tapos, aside from Aquaflash, ano pa ba? Yung sa'min yung sa automotive, Michelin Tires naman. So, kami yung magiging pioneer na affiliate nung Michelin Tires. So, napansin ko, okey, so parang tine-test out na ng mga businesses yung affiliates ngayon. So, parang medyo nag-aano siya, nagki-click siya dun sa sinabi ni Ned Adriano sa'min, na parang eto yung next big thing. Mapapansin niyo rin. Napansin din namin ni Jospe nung huling pag-uusap namin, medyo konti yung brand deals ngayong taon compared last. Konti na siya. Tsaka yung dati na as in last year na November, same time, mas onti yung brand deals ko, eh. Meron siya, pero hindi siya gano'n karami before. Like last time na kasi nasa college pa ako last time, tapos parang 30 brand deal video yung kailangan ko gawin. Dun pa lang, November pa lang. Tapos mas marami pa ng December. So, laki talagang change. Malaki yung change niya. So, nagkakaroon ng shift napapansin namin. Tapos nung kausap ko rin si Samuel Uy nung the last day, ayun nga napansin niya, "Oo nga bro, parang naalala ko sinabi rin nung manager ko parang they're testing out affiliates naman." So, that confirms na nagkakaroon nga ng shift talaga.
and tine-test out nila yung affiliate marketing. So it's big guys na kayo may followers kayo ngayon, magandang ano siya, magandang part-time din talaga siya. Nagkakaroon talaga ng shift ngayon. Okay, so ayun. Not a bad thing para pag-aralan, and hindi pa rin naman late kasi ngayon pa lang siya yung parang pausbong talaga, eh. Sabi sa'min ni Ned Adriano hanggang 2027 daw yung pinaka-hype na 'to, and then 2028 onwards, there's gonna be another next big thing. Kasi ano, eh, 2023, actually early 2019 daw hanggang 2022, ayan puro brand deals daw talaga sila. Yun ang bumubuhay sa mga content creators. Pero ayun, nakikita niyo pati mga ano, yung mga matataas na brands ngayon nag-a-affiliate na, eh, 'di ba? Kahit yung mga sikat na artista nag-a-affiliate din sila. Ayun, yun yung pinaka-scalable thing ngayon na maganda ma-add niyo rin sa arsenal ninyo. Okey? So next tayo guys. So paano ba nagsimula yung affiliate journey namin? Magkaiba yung sa'min ni Hospo. Pero yung sa'kin guys, medyo ano siya, for me medyo I would say humbling. Kasi ayoko talaga mag-ano, eh, ayoko talaga mag-affiliate marketing before, eh. Kasi tingin ko sa personal brand, parang ayoko makilala na someone na nagbebenta, alam niyo yun? Ayokong tumatak sa tao na ano ba 'to, puro benta, benta, ganyan. So, hindi pala siya puwede mo pa rin siyang i-mix up, okey? Mamaya meron kaming tinatawag na method for that. Kasi hindi naman laging yun yung makikita mo sa FYP niya talaga, eh, okey? So sa'kin anong nangyari yan, nag-start 'tong affiliate marketing journey ko as a challenge lang. Kung naaalala niyo pa yung, tawag dito, hustle roulette. So parang nag-spin the wheel ako nun, dalawang side hustles na aralin ko from scratch. Tas lumabas dun yung walk clipping tsaka yung affiliate marketing. I think anong buwan ba yun? May record ako nun, eh, basta naka 7,000 plus lang ako nun. Pero not bad kasi first time mo mag-affiliate nun, tapos ang ina-affiliate ko lang nun kung ano yung mga nasa bahay, ganyan. I think around 4 months ko pa lang kasi pinaggagawa 'to, eh. Oo, tama, August. August, 1, 2, 3, 4, oh, tama 4 months pa lang. So nung buwan na yun, ang kinita ko lang nun 7,600, yun yung unang-una. Tapos sabi ko ano na ako nun, parang medyo maluwag na yung parang ano na, parang sabi ko madali na 'to i-scale, parang itutuloy-tuloy ko lang 'to, lalaki na 'to. The next month after nun, tinuloy ko lang yung ginagawa ko, and then kumita ako ng 18,000 sa isang buwan. Not bad na, parang kahit papaano ano na yun, normal na kinikita ng isang ano, 'di ba, isang wage and all. Tapos part-time ko lang siya, ginagawa ko lang siya 1 hour a day, 2 hours a day, ganyan. Tapos the next month, I think eto na yung September. Nung September guys, eto yung nag-affiliate maxing ako. Chinallenge ko yung sarili ko, nakikita dapat ako ng 100K per month ng affiliate alone. Walang CCL, walang agency, walang kahit ano, affiliate alone, pure focus lang. Kasi malakas yung loob ko nun kasi nga marami ng students dito sa CCL na nagsi-six figures per month sa affiliate marketing. Pero dun ako hinumble. Parang bumaba pa yung sales ko. Yung a month prior that, 18,000 yung kinita ko, eh. Pero nung nag-affiliate maxing ako, nung nag 100K per month challenge ako, naging 17,000 lang siya. Tapos pure focus ako nun, 6 videos a day, puro yellow basket, dire-diretso, walang mintis, walang kulang. May editor pa ako nun, tig-3 video kami. Kasi sabi ko ulit-ulitin ko lang, dadamihan ko lang, gano'n na siya, eh. Pero ayun, humbling experience siya for me kasi hindi pala siya basta gagawin mo lang na gano'n. And okey na rin kasi kung na-hit ko man agad yun, lalaki din yung ulo ko, eh. Parang ang dali lang nito guys, nagawa ng mga estudyante namin, nagawa ko siya sa bagong account. So, madali lang 'to, 'di ba? Pero hindi rin pala siya gano'n. Ang naging mali ko dito, ang nakita kong mali ko dito na puwede niyo ring i-apply na sa inyo is, um,
yung mga methods na tinuturo sa labas na kung ano-ano, tinesting ko kasi siya lahat. So, the more na tinetesting ko yung mga method sa labas, yung mga sandwich method na yan, purchase products method, yung power posting, kung ano-ano, the more na bumababa yung sales ko and all, na to the point na medyo nag-give up na ako nun kasi ang palit ng palit yung kinikita ko. Umabot siya sa 100 commission a day na lang yung kinikita ko. Ta's binabayad ko sa editor ko 500 plus. So, lugi ako ng mga 'di ba, mga times 500%, ganyan. Tapos dapat mag-file for bankruptcy na, titigil ko na yun. Pero sabi ko, sige try pa natin isang buwan, ay isang month na lang, the last month. Yun na yung the next month and ayun, sinabi ko, meron ng mga nagkaka-result dun sa dati kong videos, eh. Base pa lang dun sa mga dati kong natutunan tsaka sa tinuturo namin sa system. So, ba't pa ako makikinig ng mga parang tinuturo sa labas kung may nagwo-work naman na dito, 'di ba? Kumbaga meron na tayong tinuturong structure and things like that. Tapos may mga na-produce na tayong students na kumikita na ng ganito kalaki. Ba't pa ako naghahanap ng mga ibang pinagta-try ko, 'di ba? So ayun, kinat ko lahat nung mga bago ko natutunan, mga sandwich method na ganyan, mga power posting, and then bumalik ako dun sa mga tinuturo dito sa CCL. Okey, kaya nabuo yung profile views method. Ta's yun, that time, dun na siya nagsimula. Ang pinalitan ko lang dun sa lahat ng ginagawa ko, I started uploading videos na walang yellow basket. Okey, yun na yung parang pinaka-turning point kasi nagkaroon ulit ng profile views yung account ko. Tapos eto na yung tinuro ni Ilex sa'kin, tsaka nila Ian. Kumbaga na naaalala ko pa, kasi sinabi nila, first time nila nag-six figs, yun pa yung time na hindi sila nag-a-upload ng mga yellow basket videos. Ibig sabihin nagre-resurface dun sa mga bagong followers nila yung mga dating yellow basket nila, 'di ba? Kasi nagkakaroon ng traction yung account nila. So mamaya mas di-discuss natin yun. Pero basically ganun lang nag-start yung affiliate marketing journey ko. Hanggang sa yung 17K na yun, the next month, kumita na siya ng 30K. Tapos from that 30K per month, ang dami ko pang tinatanong, paano ko naman 'to i-scale sa 100? Pero hindi pala siya gano'n. Kung ano lang yung ginagawa ko nun, hayaan ko lang yun, tapos magko-compound na yun. So from 30K per month ng October, 34K per month. Etong November, ayun na, naka 1 MGMB na tayo. Almost close to 6 figs. Hindi pa ako nagsi-6 figs sa affiliate marketing, pero sure ball na yun next month. Matic. Matic yun. Kung itutuloy-tuloy nyo lang ulit din yung ginagawa nyo. Kasi magko-compound na siya. So hindi na ako magtataka bakit may kumikita ng mga 500K isang buwan, 3 million isang buwan sa affiliate marketing. Kasi nagko-compound lang naman yung nagko-compound yun. 'Di ba? Okay. Ikaw, men, paano ka nag-start ng affiliate? So dati, ayun, kagaya ng sinabi ni JC, baliktad kami dati. Baliktad kami ng situation. Ngayon ako naman yung nag-focus sa ibang hustle. Siya naman nag-focus sa affiliate, pero ibang-iba siya dati. Ako naman yung nasa affiliate dati, siya naman yung nasa ibang hustle kasi nagdi-DJ pa siya nun. Tapos yung affiliate marketing talaga, yung pinaka-entry na monetization when it comes to content creation kasi 600 followers lang, pwede ka na mag-affiliate. Ko-connect mo lang yung GCash mo, okay na. So, tapos yung time na yun, nung una, sobrang baba pa lang competition sa affiliate marketing. Kaya parang nakailang videos lang ako, may nag-viral na. Tapos yung pinost ko pa na product na yun, hindi pa yun yung mismong product. Ibang product yung nasa yellow basket, pero kamukha. Pero yung video na yun, yung nag-allow sa akin na kumita ng consistent sa TikTok. Tapos dinire-diretso ko na. Tapos before, Hindi kumikita pa rin yung video na yun. Yung style na to, na profile views method, ginagawa ko na pala siya before. Kasi dati, nag-upload ako, parang
3 organic naman, walang yellow basket. 3 organic, isang affiliate. Yun yung style ko dati. Kasi gusto ko nga value, value, value. Tapos gumagana siya and dun ako kumita. Pero mga ilang months din bago ako nag-six figs kasi hindi pa hindi ko pa focus yung ano nun, hindi ko pa alam na puwede pa pala siya i-scale ng mas mataas. Pero ang bini-build ko kasi nun talaga is yung personal brand ko and since dumating yung CCL nun, nagkakilala kami ni JC, parang nahati rin yung focus ko. Pero sobrang bilis ng progress ko nun sa affiliate marketing kasi that time sobrang onti ng competition. Tapos ang dali lang magpa-viral ng video nun. Unlike ngayon na 'pag may yellow basket yung video mo, hindi siya agad nagkakaroon ng views, eh. Madalas stuck siya sa 200 views, 300 below. Pero dati sobrang dali lang. Tapos ayun, nung time na yun, dire-diretso yung sales ko sa affiliate marketing. Tapos may brand deals pa. Kaya talaga ako nagsi-six figs nun. Tapos nung nagkaroon pa ng CCL. And then nung 2024, dun ko na-hit yung six figures ko, 2024. Tapos 2025, mga early 2025, six figs yun consistently hanggang sa nag-iba yung focus ko. Napunta ako sa ngayon mas focus ako sa pag-build naman ng skill when it comes to B2B na personal branding, which is paggawa ng mismong content targeted na talaga for customers ng mga business owners. So, yun na yung focus ko ngayon kaya naglaylo ako sa affiliate marketing. Pero sobrang laki pa rin ng nung kinikita ko ngayon for someone na hindi na nag-upload masyado ng affiliate marketing kasi siya parang ngayon to 30K per month pa rin yung main account ko tapos yung affiliate account ko kasi gumawa ako ng affiliate account pa rin siya, kumikita pa rin siya. And then ayun, yung affiliate marketing talaga once na bigyan mo siya ng time, kahit hindi siya yung sobrang full time mo, bibigyan mo ng whole focus mo, kikita at kikita pa rin siya as long as marunong kang gumawa ng content, marunong kang gumawa ng video na mapapabili yung mga tao. And madali lang naman yun. Ang mahirap ngayon is to gain trust, which is dun mo makukuha mo yung skill na yun kapag inalam mo kung paano gumawa ng authentic personal brand. And yun yung importance ng CCL kasi kapag wala yung trust, kapag walang naniniwala sa'yo, walang bibili ng product mo. Kahit gaano ka pa mag-post ng content. Kaya hindi talaga dapat focus mo is bumenta. Ang focus mo is to gain trust of people. Then tsaka ka maglabas ng affiliate videos. Tama. On point. Okay, nakaka-follow ba lahat, guys? Type 1 nga tayo. Type 1. Wait pa ba? Mamaya kami na nag-uusap dito. Yeah, good. And guys, again yung sa tinuturo sa CCL, lahat ng napanood yung modules, yun talaga yung pinaka-importante. Kasi ang mangyayari, magagaya kayo sa akin, isang buong buwan, puro yellow basket video lang ginawa ko. Instead na mag-scale siya to 100K, bumaba pa lalo yung sales ko. Okay? Kasi sinong bibili nga sa'yo? Tama yung sabi ni Ospe. Wala naman nakakilala sa'yo, di ba? I-spam mo pa sila. Ginawa mong parang benta. Parang mong dinudukduk sa bunga nila yung mga products na binibenta mo. Pero ayun nga, kapag na-build mo yung trust, hindi mo kahit anong ilagay mo doon bibilin at bibilin. Kasi naniniwala sila na alam mo yung sinasabi mo, 'di ba? Na-win mo yung trust nila or relatable ka sa kanila, 'di ba? So, mas madali nang mabentahan and ma-convert. Mamaya di-discuss din natin 'yan, guys. Okay, so tip number 1, if magfo-focus kayo sa affiliate marketing, hindi nagma-matter yung followers. And ang dami ko nang nakitang iba't ibang creators na 4,000 lang yung followers pero nagsi-six figures sila. Yung affiliate account ko, guys, I think nasa 7,000 followers pa lang yun. Sobrang liit nun compared sa main account ko. Pero yun pa yung kumikita ngayon ng pa 6 figures na rin, 'di ba?
Pero yung main account ko, konti lang kinikita. 'Di ba? So followers doesn't matter as long as nakapag-yellow basket ka na and kayo kung ifo-focus niyo man yung affiliate marketing, di talaga siya nagma-matter, 'di ba? So, next, para maintindihan niyo guys, ito na yung bagong ano ngayon, kasi kagaya nga nung dati yung sinasabi ni Jospe, madali lang magpataas ng views ng mga yellow basket videos before. So itong ano na 'to, information na 'to nakuha ko from other country pa na dating ex-employee ng TikTok, 'no. And shinare ko 'to dati yung video nung mismong exact na yun dun sa GC natin before kung may nakakaalala pa sa inyo. So anong pinagkaiba ng yellow basket video sa non-yellow basket video? Sa ibang bansa or normally sa TikTok talaga, tayo lang naman nagpangalan diyan na yellow basket 'yan, eh. Pero ang tawag talaga diyan is shoppable videos, 'di ba? Sa US, I think orange basket yung itsura niyan sa kanila. So, ang TikTok algo, yung walang yellow basket, ang way para tumaas yung views natin diyan is marami ring factors. Una, engagement. Gaano kadami yung mga nagko-comment, ganyan. Gaano kadami yung nagla-like, gaano kadami yung nagshi-share, tapos yung retention nila do sa video mo. And mas madali natin 'tong nagagawa, lalo na kung alam niyo yung pinaka-framework and scripting dito sa CCL. Sobrang yung iba, yung matatagal na dito, alam na nila yan. Alam nila kung magte-10K views, 100K views yung video. Madali lang siyang ano, ipa-viral ba kung wala siyang yellow basket. Now, yung may yellow basket, iba na siya. Kagaya nung sinasabi rin ni Jospe kanina, most of the time, stuck siya sa 200 view jail. Bakit ganun nangyayari? Kasi yung TikTok Shop algorithm, nakabase kung ibuboost yan more sa FYP, depende dun sa sales niya, sa GMV, at saka sa watch time. Okay? So magkaiba siya. Merong kaka-upload mo pa lang, tapos may bumili agad ng 30, pwedeng i-boost niya agad yun into 20K views, ganyan. So mas nire-rewardan ni Yellow Basket videos or ni TikTok shoppable videos yung mga nagkaka-sales at matataas na GMV na videos. Ganun na siya nagwo-work ngayon. So kahit sobrang ganda ng pagkaka-edit mo, sobrang engaging, sobrang ganda ng hook mo, kapag walang bumili from that yellow basket video, magi-stuck siya sa 300 view jail. Okay? So ganun siya. Is it a good thing or is it a bad thing? Okay lang siya. Kasi ang pinaka ginagawa naman natin ngayon, seed planting yung mga yellow basket na yan. Kasi kagaya nung sinabi ni Jospe kanina, yung mga dati mong yellow basket video, hanggang ngayon kumikita pa rin siya dun, 'di ba, passively. And kapag once na kahit nga nagde-day in a life na kayo in the future or kahit ano lang na nagbibigay kayo ng value, nagtuturo kayo. Once you get new followers, 'di ba? Lalabas at lalabas sa FYP nila or sa feed nila yung mga dati mong yellow basket videos. Now, kung lumabas man 'yun sa feed nila, ang pinaka-determining factor na lang kung mapapabili mo sila or hindi is kung gaano kaganda yung video mo. Kung yung video mo ba na yun is mapapabili ba talaga sila or wala. Pero hindi kasi hindi nababasa ni algorithm kung ano yung video natin, eh. Hindi naman niya alam kung maganda edit niyan, 'di ba? Hindi naman niya alam kung nilagyan mo ng captions 'yan, 'di ba? Or 'di ba? Hindi niya alam lahat 'yun. Ang pinaka-data lang na nababasa ni algorithm, guys, is gaano kadami yung kinikita ng video na 'to. 'Di ba? Ilang sales yung pumapasok sa video na 'to. And the more sales, the more GMV that it gets, the more na ipupush niya 'yon sa FYP. Ganun si Yellow Basket video. And I learned this the hard way. Yun na nga, kasi isang buong buwan na puro Yellow Basket video yung ginawa ko. Lahat yun stuck sa 200 view jail. Okay? Ito yung mga determining factors, guys, kung paano mapapataas or mabuboost yung mga videos nyo for a non-yellow basket and with yellow basket videos. Okay? Screenshot nyo yan. Pwede nyo i-save or sulat nyo. Baka may tanong na gusto i-clarify sa comments na lang, guys. Okay, next thing na kailangan nyo i-keep in mind. Ito, sabi to ng mga matataas na na-affiliate sa akin. Nabago daw, mas mahirap daw talaga magbenta. Bukod sa mataas na yung competition, kasi marami na nag-affiliate ngayon, merong bagong tinatawag na GMV Max. Si GMV Max, guys, ito yung
bagong program ni TikTok na ibo-boost niya yung videos na ayun nga, may high sales potential. So, it gets more views and reach. The more sales the video drives early on, halimbawa yun nga sabi ko, kaka-post niyo pa lang pero may mga bumibili agad, the more na ipo-push niyo yun sa mas maraming tao. Parang reward system siya. So, ganito gumagana si GMV Max. Hindi natin siya nako-control talaga. Para tong AI ni TikTok. So, ganito siya nagwo-work. Si GMV Max, di ba, TikTok shop ako. Mag-aalat ako ng budget, let's say 100,000. Okay? So, yung 100,000 na budget ko na yun, sa lahat ng mga tao or affiliates na nagpo-promote ng product ko na yun, pipiliin ni AI alin doon yung pinaka top performing sa sales data. Okay? So, doon niya iaalat yung budget for boosting. Di ba dati naalala nyo, meron pa tayong ads code na binibigay natin yung ads code, ganyan. So ngayon, si GMV Max, namimili na siya agad ng mga performing videos. Yun yung binuboost niya. Okay? So, ayun, pwede pa rin naman mag-ads code ngayon. Okay, pwede pa rin i-boost ni seller manually kapag binigay niyo yung ads. Pero kapag ito dito niyo malalaman na naka-GMV Max yung videos niyo. Meron kayong ito yung 3 buttons dun sa baba, nakikita niyo yan sa bawat video niyo. Pag kinlik niyo yan, itong 3, kita ba yung arrow ko? Ayan, itong 3 dots na to. Pag kinlik niyo yan, di ba lalabas yung ganito? Ito, swipe nyo lang to pa kanan. Sa dulo, makikita nyo may ads plan. Kung saan nyo kinukuha yung ads code, dun siya lalabas. Pero pag chinek nyo yung video nyo, na hindi nyo naman binigay yung ads code, pero nakalagay dito, see ads plan, ibig sabihin naka-ads na siya agad. Ganito yung lalabas. Hindi nyo mabibigay yung code. Ibig sabihin naka-GMV Max siya. And mapapansin nyo yan sa mga naka-yellow basket nyo na videos. Nakaganyan ngayong December. Okay. Oh, may ganyan yung sa akin. Ayun, makikita niyan. Oo, may bago natutunan si Lex. Natutuwa ako. Dati lang ako tinuturuan ni Lex eh. Lagi ko kasi nakikita yan, tapos hindi ko alam kung ano ibig sabihin. Siya, GMV Max siya. So, bagong feature to ni TikTok na siya na yung nagde-detect ng mga magandang video. So, wala tayong control dito sa budget ni GMV Max and all. Budget ni TikTok seller sa GMV Max. Ang pinaka-control lang na pwede natin magawa, guys, is gandahan yung video natin. Make it convertible to the point na mare-recommend tayo for GMV Max. Ikaw, dalawang magkasunod sa akin. Marami yan. Pag sinilip nyo lahat, most of which, kasi per months ngayon, marami yung magkasunod. GMV Max lahat. Ito, tsaka ito. Question po, what are your recos to ensure there is proper balance between affiliate and non-affiliate videos for someone who doesn't want to be known as someone who just sells? Actually, iba-iba yung techniques for this eh. Pero kung may mga build, kumbaga sa laro may mga builds na tinatawag eh. Si Ospe, ang pinaka ginawa niya before is parang 3 value videos tapos isang affiliate. Diba? Ratio. 2:1 or 3:1 or 4:1. Ngayon kung always I wouldn't say na may effective sa kanya, ito effective dito kasi pwede pa rin mag 6 figures guys yung yung mas maraming value videos yung ginagawa. Tapos konti lang yung yellow basket niya. Meron naman mas marami yung yellow basket. Ako personally, ang ginagawa ko dun sa affiliate account ko, I think siyam na yellow basket or 18 yellow basket videos bago ako mag-upload ng isang value video. Yan na. Kasi yung affiliate account ko, for affiliate purposes lang talaga siya. Yung main account ko kasi is for for personal branding talaga. Nagtuturo ako ng ganito, affiliate marketing, ganyan. So if you're gonna, let's say ang build na gusto mo is parang part-time mo lang si affiliate marketing, ayaw makilala talaga as someone na laging nagbebenta, pwede mong gawin yung ratio na ginagawa ni Hospe. Tapos ang mga i-affiliate mo lang is mga bagay na talagang legit na ginagamit mo. Let's say skincare talaga or pinang-workout mo talaga. That way, hindi siya parang nagda-direct selling ka, hindi siya pilit. Kasi parang nagbibigay ka lang ng review sa isang product na talagang ginagamit mo genuinely. Ano yung benefits nito, ano yung mga pangit dito. Tapos, kung interested din kayo dito, andyan yung yellow basket. You wouldn't sound selling. Talagang
parang nagla-lifestyle ka lang, nagge-get ready with me ka lang, pero nagbibigay ka lang ng honest feedback mo for those items. And puwedeng gano'n. Gano'n ang ginagawa ng mga nagpe-personal brand, nagla-lifestyle contents. Okey? Ayun, nasagot ba, Amber? Ayan, thank you. So ayun siya, iba-iba guys, hindi namin pino-promote dito na ito yung gumana sa'kin, ito yung gawin niyo. Ito yung gumana kay Hospe, ito yung gawin ninyo. May iba't ibang build, depende rin sa ano, sa kung anong gusto niyong mangyari sa personal brand. Ano ba focus ninyo, ano ba yung gusto Tsaka may niyo ano, image, yan. may nadi-differentiate ko kasi yung ano, yung type ng brands kagaya nga ng sinabi ni JC, may mga builds. May yung sa akin, yung main account ko, personal brand talaga siya. Doon ako nagpo-post ng mga gawa ko talaga na video for value, to gather audience, to gather leads. Tapos magbigay ng value. Tapos may isang account ako na focus lang sa affiliate. So affiliate account naman yun, yung tawag ko doon. So kung kunyari gusto mo na yung main account mo is for ano lang, for value video na gusto mong makilala ka on a certain topic, on a certain niche, on a certain skill, focus ka lang talaga sa ano, sa organic, sa value content. And then kung gusto mo naman na mag-focus sa affiliate, pwede kang gumawa ng separate account na for affiliate marketing. Kasi yun nga, kagaya sa sinabi ni JC kanina, when it comes to affiliate marketing, kailangan nagpo-post ka talaga ng ano, ng numerous videos. Tuloy-tuloy yun. So, magpo-post ka ng organic pero kailangan mas marami pa rin yung affiliate. Ano siya, mas masasaturate siya ng affiliate videos unlike sa personal brand. So, magkaiba yung dalawa. Yo. Okay, next tayo guys. So ito yung ito wala naman talagang ganito, no? Nagugulat sila, ay may bagong method pala, profile views. Pinangalanan lang namin siya. Pero technically, ginagawa na to ng mga dating creators, ginagawa na nila Hospe dati. Ayan, ginagawa na nila Elex na iyan, or ng mga other CCL students namin. Pero for you guys to understand, ano ba yung profile views method? Medyo na ano naman na natin kanina, na-tease na natin. So, sa affiliate build to guys if ever na ano kayo yung talagang max affiliate, merong seed planting na tinatawag. Yun yung mga yellow basket videos. Think of it as seeds na pinaplant mo muna. Okay, kahit puro 200 view jail yan, as long as for you, okay tong content na to, if ito lumabas, may potential to na mapapabili ka kahit papaano. Okay? Treat this as parang ano mo siya, mga parang nakakalat lang na ano na items mo sa isang store. Tapos pag may gustong bumili, edi bibili sila, 'di ba? So yun siya, seed planting yung pinaka-tinatawag ko doon. Kasi most of my videos, to be honest, andun pa rin sa mga dating ano eh. So bakit siya naging profile views method? Never kang magkakaroon ng profile views pag puro yellow basket videos lang yung ginagawa mo. Kasi ganun yung ginawa ko for the whole month, 6 videos everyday, puro yellow basket. Sabi ko, ba't bumababa yung views ko? Bakit bumababa yung sales? So, doon na pumitik sa akin yung ginagawa nga namin dito sa CCL. Kasi may structure naman, may ganito naman. Alam ko naman kung paano mag-drive ng engagement, di ba? May value naman talaga ako na pwede talagang i-share. Tapos, the time na ginawa ko yun, I started sharing value contents about motorcycle, no, yung ADV 160. Hindi ako expert doon, aminado ako, mapapanood niyo. Hindi ako expert sa motor, pero this is ADV 160 Maxing. Sobrang simple nung mga value videos ko dito. Mga bagay na alam ko lang talaga. Halimbawa, paano pataasin yung brightness, paano pababain yung brightness ng panel, 'di ba? Paano babasahin yung average gas consumption, paano mag-change oil, yung mga simpleng bagay na yon. Yun lang yung sinishare ko. Pero nagugulat ako, 70k views, 100k views, ganyan. So, nung time na nag-start ako maglagay ng mga ganong videos, nagulat ako, yung mga dati kong videos na 200 view jail before, doon na sila nagkakaroon ng traction. So, isa lang yung pinakang theory ko doon. Ibig sabihin, yung mga bagong followers ko, or yung mga nakapanood ng video na yun, kahit nag-engage lang sila, nag-like lang, or nag-share, or tinapos lang nila yung video, kahit hindi ka nila finalo, magre-resurface sa FYP nila yung mga videos mo. Ulit. Okay? Yun yung profile views method na tinatawag namin. Kasi ganun binabasa ni algorithm yun eh.
Kapag pinanood niya yung video mo, tinapos niya, ibig sabihin, gusto niya yung video mo. So, magre-recommend siya ngayon ng iba mo pang videos dun sa pinanood ng buo yung video mo. Okay? So, ang pinaka-purpose lang ng profile views method, guys, is to provide traffic dun sa mga Yellow Basket videos ninyo. Ngayon, kung talagang personal brand naman kayo na sideline nyo lang si Yellow Basket, kagaya nung napag-usapan kanina, then much better, diba? Kasi the more people that thrives in or traffic to your account, actually kahit anong klase ng traffic kahit naman hindi kayo nagtuturo ng value, diba? Nagbibigay kayo ng entertainment, kagaya nila Sir Gavin, nila Kong TV, diba? Ano pa rin yun makakuha ka pa rin ng eyeballs doon Yun naman yung point nito Magkaroon ka ng mas maraming eyeballs, you put yung mga binibenta mong products in front of many people. And then mas marami yung conversion. Okay? Ang maganda pa doon, the more na gumagawa ka ng mga non-Yellow Basket videos, dito mo kasi mapoposition yung sarili mo para makapag-build ng trust. Okay? Either maging interesting kang tao pakinggan, di ba? Either relatable ka sa kanila, ang ganda ng story mo, napafollow mo sila. Or talagang may natututunan sila sa'yo, kaya sila nag-follow sa'yo. Kaya mo na-earn yung trust nila. Yun, kapag ka na-earn nyo kasi yung trust, yung pinaka-tinatawag namin, diba, dito sa CCL, TAP, once you have that, kahit anong recommendations ninyo, bibili ang mga yan Ganun siya, once na ma-earn nyo talaga yung trust. Now, ito lang yung parang dapat yung tandaan sa profile views method. Hindi siya basta value, hindi siya basta gumawa kayo ng videos, that's it. Kasi, pansinin nyo to yung iba, ang ginagawa nila, yung mga affiliate marketers, ang ginagawa nila, nagtuturo rin sila ng affiliate marketing. Ito yung reason bakit affiliate marketing tinuturo ko siya sa ibang account. Kasi ang mangyayari niyan, pag naglagay ako ng value na nagtuturo ako ng affiliate marketers, ano mga magiging next kong followers? Sige, lagay nyo sa comment. Ano ba, sa tingin nyo magiging next kong followers? Di ba mga affiliate marketers din, di ba? So, kung affiliate marketers, yung mga bago kong followers, hindi naman yung bibili dun sa mga Yellow Basket videos ko. Gets nyo? So, ang ginawa ko dun sa account ko, since nasa motor niche nga yung mga ina-affiliate ko, parts ng motor ko na nakakabit na talaga, mga pinampupunas ko sa motor ko, ganyan, naisip ko, yung mga value videos na gagawin ko dito is dapat about motor din. Para mga next na followers ko is mga nasa motorcycle niche. And then, ayun, doon na nagsimula. Nagugulat nga sila hindi nila alam yung main account ko Isa pa na sobrang ino-overthink natin, ayaw natin makita na nagbebenta tayo ganyan. Yung sa affiliate account ko, walang nakakilala doon sa akin na nagpa-personal brand talaga ako. Konting-konti lang yung nakakakilala. Pero, kasi yung buong demographic ko doon sobrang ibang-iba Sobrang mga nagmomotor, ganyan, basta malayo siya doon sa niche ko. And yun lang yung, I think, reason para magbago kayo ng account pag sobrang layo na nung niche. Kasi kung halimbawa ang i-affiliate mo naman is mga nagse-self-improvement ka naman talaga, pero ang mga i-affiliate mo is skincare, pang workout, diba related pa rin naman siya, diba? So walang reason para ilipat ko siya ng account. Nag-work pa rin yung profile views method. Gets? So parang example na lang ulit, and if you're selling skincare tools, edi mag-post ka ng about skincare tips, diba? Lifestyle, mga routine mo, ganun. So kapag nag-share ka ng ganun, ito, maganda yung makeup niya, maganda yung skincare niya, effective sa kanya. So kapag ito, nag-recommend ng product, mas papapabili ako. Diba? Gets nyo? Nakita ko si JC, nag-share ng tips about ADV 160. Aba, maalam to sa ADV, maalam to sa motor. Pag to, nag-recommend ng mga products, mapapabili ako. Diba? Kasi na-earn niya yung trust ko So conversion happens, guys. When someone, kahit nga hindi follow when someone watches or follows you, nakakuha siya ng value, then kapag nakita nila, pag na-resurface na yung mga Yellow Basket videos, then bibili pa rin sila. Easy conversion na yun, guys. Yun yung parang tinatawag namin nila Hospen na merong 7-hour rule. Di ba? Na parang nagko-consume muna ng mga contents mo. To the point na parang kilala ka na nila. Na anything na mga sabihin mo is mapapabili sila. The same reason, guys, bakit kayo bumili ng CCL. Kasi you find us ni Hospe
na relatable yung story namin. Na-earn namin yung trust ninyo dahil doon sa mga libreng value na pinapakita namin sa labas. Kaya kayo napa-invest. Imagine yung in-invest nyo dito, magkano yun, di ba? Hindi siya birong halaga. Pero na-earn kasi namin yung trust ninyo. And dapat yun yung pinaka-goal na magagawa ninyo with your followers. Okay? Nagkakaintindihan po ba? Yun, engagement is the key. Type 1 nga guys kung nakaka-follow tayo. Hindi yung fake comment. Ginagamit ko talaga to. Mga comment na ganun. Yung minsan pwedeng kayo yung mag-comment, yung seeded comment. May naisip kayo magandang hook. Minsan ako nagko-comment tapos nire-reply ako. Hindi naman mahalata yan. Yung patanong na comment tapos reply mo sarili mong comment. Oo, tapos ibang account gamit mo yung ginagawa ko yun ilang beses na. Ayun. Baka kasi nag-aantay kayo ng comment na maganda tapos re-reply nyo. Pwede kayong mag-comment. O kaya, may kakilala kayong classmate nyo dito sa CCL. Pa-comment nyo sa kanila. Yun, pwede rin. Okay. So, basta ang pinaka tinuturo lang ng profile views method, dapat yung mga gagawan nyo ng value videos or yung gagawin, pwede rin reverse, no? Yung mga gagawan nyo ng yellow basket is related do sa niche kung ano man yung account ninyo. So, ako halimbawa, gusto ko mag-promote ng mga tech gadgets, gusto ko ganun yung mga free samples na sinesend sa akin. Gumawa ako nung desk setup maxing na series. Gusto ko mga motor parts yung pinapadala sa akin o kaya mga motor parts yung available sa bahay na ipopromote ko. Gumawa rin ako ng series, ADV 160 maxing. Yung maxing guys, parang Gen Z term kasi yan na parang minamax mo yung stats. Sa games to ito todo yung strength niya. Nagsimula to sa looks maxing alam ko yun. Ibig sabihin, minamax nila yung stats sa looks. Naging relatable naman siya sa mga bata. And gusto man yung kinalabasan. Grabe. Yeah. Last tip na lang guys. Most of the time, lagi ko tinatanong to. Ito yung mali ko doon sa mga sumasali kasi ako ng mga live ng mga sikat na affiliates. Tapos lagi ko tinatanong, if kumikita na po kayo ng 30K per month, paano nyo po siya i-scale to 100K? Ayun ang lagi kong tanong. Yung ibang affiliate marketers, nagugulat sila sa tanong ko. Kasi never pa daw natatanong sa kanila yun. Pero kung iisipin nila, iisa lang yung mga nakukuha kong sagot. Kung kumikita ka na daw ng 30K per month sa affiliate marketing, wala ka nang dapat baguhin. Ibig sabihin, nakakabenta ka na. Ibig sabihin, may sales ka na. Ibig sabihin, alam mo na yung ginagawa mo. Ang kailangan mo na lang gawin is ulit-ulitin daw yung ginagawa ko na yun and let it compound. Which is, yun yung ginawa ko nung kumikita na ako ng 30K per month. Inulit ko lang yung ginagawa ko nung buwan na yun. And then ngayon, kumita tayo ng 90K plus. Papa 6 figs na talaga. Wow! Ayun. Congrats! Maabot na natin yan. Paldogs. So yun, let it compound na lang and then dire-diretso na yun. 500K, 1M per month or kahit ano pang iniisip ninyo. Kung andun yung focus ninyo. Pero yun, very, very recommendable side hustle siya ngayon. At saka, ako 2 hours a day ko lang siya ginagawa. Ang dami ko pang pwedeng time na gawin, di ba? For my own personal brand din. And mas makapag-focus na rin kami ni Hospet dun sa CCL din. So yun, let it compound lang. Tsaka may dagdag lang ako. Go. Yung iba kasi, kapag kunyari bumaba yung sales nila or hindi pa sila nag-aaroon ng sales when it comes to affiliate marketing, na di-discourage na agad sila na baka masyado na saturated, baka masyado ng maraming competition, baka hindi ako para dito. Ano lang talaga, kailangan mo lang i-systemize yung affiliate marketing na hindi ka dapat mag-focus sa kung magkano yung kikitain mo sa isang araw. Kailangan mag-focus ka kung ilang videos yung i-upload mo sa isang araw. Kasi kapag ganun yung ginawa mo, regardless na kung mababa yung kinita mo sa araw na to or mataas man, nag-upload ka. Yun lang naman yung control natin yung system. So, focus kayo dun. Focus kayo kung ilang videos yung kaya nyong i-upload sa isang araw. Tapos, ulit-ulitin nyo lang yun. Kasi kami, hindi naman kami
hindi naman kami pumaldo, 1-1 pa lang. Si Hmm. JC nagsimula siya 17K, Hmm. 18K. Ako nagsimula ako dati, nasa 11K, 14K, then 30K. So, nagko-compound siya. Ang best na puwede niyong gawin talaga sa affiliate marketing is to create a system na puwede mong gawin araw-araw, na puwede mong ulit-ulitin. Tapos i-improve mo lang na i-improve hanggang sa ginagawa mo siya na parang na lang, parang second nature na lang na kahit mababa yung sale, kahit mataas, at least ginagawa mo. So, dun ka talaga magkakaroon ng sales kapag paulit-ulit mo na siyang ginagawa. Make it sustainable, guys. Ayun, work smart, 'di ba? Hindi ibig sabihin na mas maraming videos kayo na ginagawa, mas malaki kikitain niyo. Isa rin 'yun sa mga maling ginawa ko before. Ngayon talagang nasa point na kami ni Jospe ngayon ng systematizing talaga, eh. Kung puwedeng ma-automate lahat hangga't maaari. Parang sobrang halaga na ng time talaga. Nasa point na rin kami na may mga editors na kami ngayon para mas marami kaming kasi as creators talaga dapat ang iniisip niyo lang talaga is yung contents niyo, ano yung next niyong content, ano yung marketing na next niyong gagawin. Ano yung next big thing, ganyan. Tapos yung pag-e-edit, ang laki nung kinakain na time nun sa'tin, pero hindi naman natin talaga trabaho din yun. 'Di ba? Pero ayun, sa simula kasi kayo rin talaga ang mag-e-edit niyan sa umpisa, 'di ba? Para mahanap niyo yung sarili niyong style. And then kapag nag-i-scale na rin kayo kagaya namin, then saka niyo siya i-consider din, yung mga gano'n. Coach, effective ba yun? Oo naman. I still use that till this day. Sa mga hindi nakakaalam ng creative ads method, ito yung tinuturo ko rin sa subscription. Ito yung ginagawa ko kaya ako nakakapag-script ng more 30 videos a day. Kaya rin ako nakaka-upload ng 9 videos a day ng konting oras lang. So, ang creative ads method, natutunan ko siya sa ads din. Kasi gumagawa doon sa agency namin, nila Ellie, ang trabaho namin doon is kami yung nag-e-edit ng mga videos na ina-ads nila sa Facebook. So, ang ginagawa doon, ang mga pinapasa namin na video, iisa lang yung body niya. Pero magkakaiba siya ng hooks. Meron siya mga multiple hooks. So, isa lang yung i-script mong body. Tapos papalit-palitan mo lang yung hooks nun. Tapos, pwede mo siya i-re-upload ulit. So, bali parang technically, isang product, pag in-script ko siya, tapos may 3 hooks na siya, 3 piece of content na agad yun. Gets nyo? Ayun yung ibig sabihin ng creative ads method. And hindi siya nade-detect ni algorithm as spam. Kasi ganun din naman yung ginagamit sa ads. So, tinry ko siya. Nag-experiment ako. Tinry ko muna sa account ko para syempre, kung ituturo ko man siya, hindi sila mababan. Yung account ko muna yung mababan. And gumagana naman siya. So, ganun. Kung mapapansin niyo, pwede niyo i-stock yung account ko. May mga products doon, paulit-ulit lang siya. Magkakaiba lang yung hook niya. Minsan hinahabaan ko yung hook. Minsan negative hook. Diba, isang product may negative hook, merong curiosity hook, merong visual hook. So, iba-iba. So, kahit technically 3 lang yung script ko tsaka i-film ko sa isang araw, magiging siyam na siya agad. Nagigets niyo? Na pwede ko i-schedule sa mga susunod na araw, ganyan. Ayun, yun yung sinasabi ko rin sa inyo na work smart. Ibig sabihin hindi nyo kailangan, hindi ibig sabihin mas marami nga yung ginagawa nyo, mas siya, kailangan you work less pero you earn more. Palaging ganun dapat. Yun naman yung gamit ko sa creative ads method. Yun yung reason bakit 2 hours a day ko lang siya ginagawa. Pero kaya ko na mag-fill up agad ng sobrang daming videos. Sa affiliate account to hindi nyo pwedeng gawin yan sa sa walang yellow basket na video, guys. Baka ma-flag yung contents nyo. Wala akong makitang magandang reason para gawin yan sa walang yellow basket. Sa mga non-yellow basket, still authentic contents, story ninyo, audio contents, yan para sa TAP. May tanong nasagot mo na ba 'to? Tanong ni Amber.
ano yun, how will you know na it's better or time na to create a different account dedicated? For me, ano lang, if yung niche sobrang layo, kagaya ng sinabi ko kanina, if ang i-a-affiliate nyo naman is, di ba, self-improvement yung contents niyo, lifestyle, tapos ang i-a-affiliate nyo naman is mga talagang related pa rin dun sa self-improvement, isang account nyo na lang siya. Pwede naman yun. Pero kapag sobrang layo, kagaya yan, yung sa akin, automotive niche. Sobrang layo niya. Kapag ilalagay ko siya sa main. Wala ka nang iniiba sa body, wala na bro. Pwede mo tignan. Tsaka nasa subscription natin. I think naka-subscribe ka rin naman bro. Pinakita ko dun kung paano ko siya ini-script. Body muna, mag-start ako sa body, CTA. Tapos gagawa ko siya ng 3 hooks. Ang gawin nyo, yung hook nyo, medyo gawin nyo namang mahabang phrase. Huwag yung isang lang, huwag kang bibili na ito, ganyan. Huwag yung mas mahaba. Observe nyo yung mga videos ko dun. Gusto nyo ba ng hindi kasi ako makapag-share screen ng sa Hindi nakikita. Hindi kita. Pero ayun, observe nyo yung account ko. Makikita nyo yan. Basta same yung product, makikita nyo paano ko binabago-bago lang yung hook. At ano nga ba ako? Affiliates.jc. Ito. Para maano nyo. Oh my God, what happened? Ito. Stop nyo yung account yan. Question ni Ram. Sa akin naman is yung nagva-viral video ko is about business ko, which is takoyaki. Ano ba yung ma-recommend na products? Ano yung mga helpful products talaga na nakatulong sa'yo as someone na nagbe-business? If nagbe-business ka, tapos nag-share ka rin ng tips about self-improvement, mga bagay na nakakatulong sa'yo pag-focus, mga books, o mga, even di ba nagja-jogging kayo, yung mga jogging gears ninyo, pwede rin yun. Ano yung mga pinang-tatrack mo sa business? Logbook, ganyan. Even yung mga tools na, kitchen tools na ginagamit mo sa takoyaki business. Pwede rin yun. Meron tayong RAM sa phone, sa TikTok Shop. Pag nagpunta kayo sa TikTok Shop, merong camera button. Yung nakikita. Tuturo ko na rin kanyo. Diba dito sa taas, makikita nyo yan. Ayun dun sa search. Merong camera button. Pwede mong picturean yung mga ginagamit mo pang takoyaki. Pag nag-exist din siya sa TikTok Shop, pwede mo rin i-affiliate yun. Diba? Picturean mo yung, halimbawa, ito yung sinasabi kasi nung iba, wala pa po akong free sample, hindi ko alam kung ano ipopromote ko. Tingin ka lang sa paligid ng kwarto mo, ng bahay mo. Tapos yun, picturean mo. Once na nag-exist yung bagay na yun, kahit hindi mo siya binili sa TikTok, basta nag-exist din siya sa TikTok Shop. Parang yung sinabi ni Jospe. Yun yung una kong viral video. Diba? Ibang product, kamukha lang. Diba? Ano yun? Compression shirt. Tapos yung ginamit kong product ng rash guard ng kapatid ko. Diba? Pero gumagana siya. Ingat lang kayo sa pag malayo yung itsura. Kasi ngayon nag-detect na siya. May violation na kapag iba yung pinopromote mo, tapos iba yung nakalagay sa product. Okay? Ingat kayo sa mga ganun. Pero yun, pag pinicturean nyo, tapos same naman, kahit iba yung seller, kahit iba yung pero same na same. Kasi sa ibang bansa, ganun naman na manufacture, pero magkakaibang shop nagbebenta. Diba? Hanapin nyo lang ano yung pinakamataas na commission doon. Yun yung lagay nyo sa yellow basket.